Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Mami Estrella Badong at Joel Bernate para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlake family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Giletio Pangco, Mirano family, Gomer Eliosida, Nelda Vasquez, Irma Ramirez, Jennifer, John, Kevin and Lance, Nelly Moya, Moya family, Belen family, Diamante family, Benitez family, De La Rosa family, Cecil and Nicolas Rigodon, Ivan Rivera, Sinaida Raimundo, Saligupa family, Montilla family, Ferro family, Francisco family, Pabicolana family, Bravo family, Turla family, Ann Batites and family, at Jana and Pau Cabrera. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Amelito and Amelita Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Marbit Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Ley Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Josefero, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Amelio Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Carlota Bernardino, Carolina Patutot, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Ruth, and Charles T. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Giletio Pangco, Banji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Lisa Lago, Felisa Casamayor, Daniel, Diana, Jean, Dennis, Princess Senet Arce, Corazon Guerrero, Cecil Rigodon, Jared Ignalagin, Mark Nathaniel and Ana Maureen Agos, Judith Myla and Maribel Tropa, at Lydia Kaskasan. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodoro Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luis Tros Sr., Carmen Bukod, Mary Vercel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro Morillo, Noli, Rodelio, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nerio Ochimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Onag, Conrado, Heidi, Hector Ganaban, Salvacion Narag, Mark Jeff, Adan, Alberto, Primitiva Rubete, Cynthia Nasi Valera, Teresa Hasco, Mariano Filomeno Sr., Vrihida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo,
Luis Pedriño, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Onofre Avila, Guillermo Gilicame, Dolores Paredes, Marilyn Estenile Acuña, Teresita, Rolando, Gregorio, Leonila, Alberto, Regino Frado, Agapito Palustre, Elizabeth Arweno, Angelo Polea, Leoncio de la Rosa, Maribel Benitez, Elmer Calleja, Renato Alcober, Rosalina Gatdula, Rodolfo, Filomeno, Milagros, Maximino Moya Sr., Rolly Ramirez, Mamerto, Edion and Ida Ramirez, Ramon Carbon, Catalina, Rolando, Danilo, Juanito and Amelia, Antonio, Magdalena Arce, Jeronimo de los Santos, Corazon Liam, Solemnidad Bagalion, Jeffrey Montiveros, Rosalio Balani, Rizar Valerie, Egyptia, Janet Lynn, Romeo Billones, Modesto, Arnel Rovira, Felipe Davis, Renato Honorata, Sairo Ras, Lizelle Ardulfo, Eduardo Bacani, Clarita, Flora Saligumba, Rodolfo Lusa, Gerardo Balingit, Jose, Jennifer, Erwin, Dominador Cantalejo, Lori, May, Adorado Sibal, Juan Reyes, Filipina, Benjamin, Eddie and Sion, Ernesto and Felicidad, Edgardo, Rosuelo, Igmedio, Clarita, Mary, Manuel, Cleofas, Jose, Rafael, Norma, Micael Rabino, Aurora, Rinaldo and Rogelio Recafrente, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Kristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig ay yaong iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos
Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapuno saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata. Ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga puno saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa isang daan
nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nang kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Humayot dalihin sa tanan, mabuting balitang aral. Tayo pong lahat. Humayot dalihin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin na lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayot dalihin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalihin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ilingin natin sa Panginoon ang biyaya at grasya na mabuksan ang ating isipan, maunawaan natin ng lubos kung ano ang ipinapahayag sa atin ni Jesus sa mabuting balita mula kay San Juan. Nakakailang araw na rin tayo na naririnig natin
At ngayon mas pinagdidiinan pa ni Jesus na ang kumakain ng kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo ay mabubuhay o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga tagapakinig noon. No? Sabi nga, nagtalo-talo ang mga Hudyo kasi ang naisipan nila ay, magiging cannibals ba tayo? Kakainin ba natin yung kanyang laman? Paano yun? No? So, ganun ang pagkaunawa ng mga sinaunang mga tagapakinig ni Kristo at nawa hindi ito mangyari sa atin. Kaya nga lagi natin pinagdidiinan kung gaano kahalaga ang pagdalo sa misa. Hindi lang basta pagdalo sa misa, gaano kahalaga ang makisalo, ang kumain sa misa. Yan nung naalala niyo po, no? Nung lockdown, nung COVID tayo, talagang marami, no, ang nanabik, marami yung talagang nakakita ng kahalagahan ng pagsisimba, ng misa. Bagamat, no, online lang tayo, sarado lahat ng simbahan, pinagbabawal ang pagtitipon-tipon, pero no, pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng online, pero nandun pa din yung kulang. Kasi nga po, hindi tayo nakakakain. Nakakadalo lang tayo, nakakapakinig lang tayo ng misa, pero hindi tayo nakakakain. At ngayon, malaya na tayo ulit, bukas na ulit ang lahat ng simbahan, pero ganun pa rin ba yung ating naging pag-uugali, yung pagwawalang bahala sa misa, yung okay na yan, no? Hindi na ako dadalo sa misa. Nakikita ba talaga natin yung nais na ibigay ng Diyos sa loob ng misa at kung ano talaga yung makukuha natin? Kasi ito ang pinag-uusapan po, no, ay buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya sa atin ba mga nararito kapag nagsisimba o pag nandito, mulat ba at sinisikap ba natin na maging bukas ang ating isipan na talagang ito ang katawan ni Kristo, ito ang kanyang dugo. Tunay. Sa atin kasi, no, sa pananampalatayang Kristiyano, sa atin, nananatili ang kanyang katawan na kung ano man yung pinagsaluhan natin, pag na-consecrate na yung tinapay o alak, ito ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At yun, nananatili doon sa tabernacle, yun ang katawan ni Kristo. Hindi lang sa oras na tayo po ay naghahati-hati ng tinapay, pagkatapos ng misa, wala na siyang halaga, ordinaryong tinapay na lang. Sa atin po, kahit matapos ang misa, basta na-consecrate yung tinapay, yan ang katawan, dugo ni Kristo. At yun yung magbibigay ng sigla sa atin. Pero tanong ko nga ulit, kamusta po ba kayo kadalasan, no? Same faces, araw-araw, mga nasa online, sumisigla ba kayo o ano ba nangyayari? Malungkot, matamlay, mag-isa, ano ba? So anong naidudulot ng Eucharistia sa buhay mo? Sa buhay ng bawat isa na lagi namang laman ng simbahan. Lagi namang nakakatanggap ng katawan ni Kristo. Pero kamusta ba? Lumalakas ka ba lalo? O kapag may problema, laging unang-una kang bumabagsak? Ano ba? Ano bang pinagkaiba ng kumakain sa misa at ng hindi nakakadalo ng misa? Ano bang pinagkaiba natin? Kasi dapat malaki na ikaw na araw-araw na nakakakain, kailangan mo rin suriin, ano ba? Ano bang nangyayari sa akin? Mayroon bang naidudulot ito sa aking buhay? Nakikita din ba at nararanasan ng mga tao na hindi nagsisimba yung dulot ng Eucharistia sa atin, sa akin? Kasi baka tayo din mismo, no, ay talagang sarado pa ang isipan. Tayo din mismo ay hindi pa talaga nakakaunawa
na totoo ba talagang si Kristo yan? Kaya yung dahilan natin, bakit tayo nagsisimba? Totoo ba talagang nakakakuha tayo ng buhay? O inaakala pa rin natin na ang magbibigay ng buhay sa atin ay ang mga material na bagay na hinihingi natin kay Kristo? Ang binibigay ni Kristo hindi material na bagay. Although, kapag nasa iyo si Kristo, maunawaan mo na kung ano man ang inihingi mo, hindi pala yan talaga ang kailangan mo sa buhay mo. Nawa, no? Sa araw-araw natin pagdula ng misa, nawa, ilingin natin sa Diyos na mabuksan ang ating mga mata at makita talaga natin na ang tinatanggap natin sa misa ay mismong si Kristo. Si Kristo na nangako na ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Amen? Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumagos sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo sa aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumagos sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong anak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak,
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Humayo na't ipayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.